Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, ipinapaubaya na ng Malacanang sa Kongreso ang pagsagawa ng mandato nito batay sa konstitusyon kasama na ang pagproseso ng impeachment. Kasunod ito ng unanimous decision ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional umano ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nanawagan si Communication Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa publiko na respetuhin ang Korte Suprema at magkaroon ng tiwala sa ating mga institusyon. Sa ngayon, ani Castro, hindi pa nare-review ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala si Senador Bam Aquino na dapat matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Na-convene na ani ang impeachment court at nasa kamay na ito ng Senado. Nanawagan ng senador na magsagawa ng caucus kasama ng kapwa ng mga senador upang talakayin ang desisyon ng Korte Suprema. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Ang tinig ni Senador Bam Aquino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senador Joel Villanueva iginiit na ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si Nympha Asuncion. Giniit ni Senador Joel Villanueva na ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng binabang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment na inakyat ng Kamara sa Senado. Ayon kay Villanueva, sui generis o a court of its own ang impeachment court. Pinunto ng Senador ang nangyari noong impeachment trial laban kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan pinagbotohan ng mga senator judges kung tatalima sila sa Temporary Restraining Order o TRO na ibinaba noon ng SC laban sa dollar account ni Corona. Bagamat sa huli ay nagdesisyon noon ng impeachment court na respetuhin ang SC decision, iginiit ni Villanueva na ipinapakita lang nito na desisyon pa rin ng impeachment court kung susundin ang SC decision at hindi otomatikong susunod sila sa ruling. Inaasahan naman na mambabatas na magkakaroon ng debate sa plenaryo tungkol sa usaping ito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Iginiit ni 4Ps Party List Representative Marcelino Nonoy Libana na panahon na upang palakasin at linawin ng mababang kapulungan ang mga panuntunan at schedule ng impeachment. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na ipatigil ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte dahil sa paglalabag umano sa one-year bar rule. Ayon kay Libana na miyembro ng impeachment prosecution panel, buong respeto niyang tinatanggap ang pasya ng Korte Suprema. Ngunit binigyang diin niya na ang desisyong ito ay nakabatay lamang sa usaping procedural at hindi sa nilalaman o merito ng mga paratang. Ibig sabihin hindi naaalis ang pananagutan bagkus ay naantala lamang ito. Dahil naman dito dapat anyang repasuhin at palakasin ng Kamara ang internal rules at timelines nito kaugnay ng impeachment. Para kay Libanan, ang mas malinaw na mga procedural safeguard ay makatutulong upang masiguro na ang mga mekanismong itinatadhana ng konstitusyon para sa pananagutan ay hindi lamang sinusunod kundi epektibo at matatag sa harap ng mga hamong pampolitika. Tiniyak din niya pag-aaralan ng maigi ng Kamara ang buong desisyon upang matukoy ang susunod na hakbang alinsunod sa kanilang legislative mandate. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tinututukan ang pamahalaan ng pagbibigay ng sapat na gamot at medikal na supply sa mga evacuation center. Sa isinagawang situation briefing, sinabi ng Pangulo na pinakilos na nito ang Department of Health upang tiyaking may sapat na bilang ng mga doktor at health professional sa mga lugar na labis na sinalanta ng habagat at serye ng mga bagyo. Aniya tugon ito ng pamahalaan upang mabigyang pansin ang estado ng kalusugan ng mga biktima ng bagyo at habagat. We are making sure that every evacuation center has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin ang epekto ng habagat at magkakasunod na bagyo, tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa na nakakasana ang lahat ng kinakailangang paghahanda sa lahat ng Department of Health affiliated hospitals sa buong bansa. Ayon kay Herbosa, ipinag-utos nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhing gumagana at nakaalerto ang lahat ng ospital sa bansa. Binanggit din ng kalihim na may mga hakbang na silang isinagawa upang siguruhing ang kapakanan at kaligtasan ng mga medical at health personnel, matiyak ang sapat na supply ng gamot at siguraduhing hindi mawawalan ng supply ng kuryente ang mga ospital. Itinaas na rin ang code white alert sa lahat ng DOH-affiliated hospitals sa buong bansa. Make sure all the hospitals are functional. Sabi ko nga kahapon nung nagbisita ako sa East Avenue, nag-provide sila ng dormitory para doon sa mga nurses na nahihirapan umuwi at bumalik dahil sa weather, dahil sa baha or transport. So, ganun din ang gagawin namin. We're now looking also at energy supply ng ating hospitals. Kasi pagka bumagyo, syempre pwedeng magkaroon ng brownout, blackout. So, we're making sure meron tayong backup power supply at ang DOE willing to help us with the energy audit. Si Health Secretary Ted Herbosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga flood control project ng pamahalaan. Bunsod na rin ang mga nararanasang bagyo at habagat. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoa na pumalo na sa mahigit 9,000 flood control projects sa buong bansa mula noong taong 2022 hanggang Mayo 2025 ang natapos na. Anya, sa ngayon nakatutok na ang DPWH sa natitirang higit 5,000 flood control projects ngayong taon hanggang sa taong 2026. Hirit pa ni Bonoan, dapat ding masolusyonan ang iba pang issue sa pagbaha tulad ng maayos na disposal ng basura.
Lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects that have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas all over the country po. Sa kasalukuyan, meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. At meron pa rin tayong inaasahan na mga projects na naman sa 2026. Samantala, sinabi rin ni Secretary Bonoan na tinutulungan na rin ang DPWH ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa pagkukumpuni o pagsasaayos ng mga pumping station upang agad na maibsan ang anumang nararanasang pagbaha. Tinutulungan po namin ng MMDA na kukumpunihin po yung mga lumang pumping stations na po sila to increase their discharge capacities. Mga 32, if I recall, 32 pumping stations po are under upgrading at matatapos po namin ito by next year na po lahat yung 32 primary pumping stations po in Metro Manila. Si Public Works and Highways, Secretary Manuel Bonoan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Aabot sa 22 mga paunahing kalsada ang pansamantalang isinara dahil sa habagat at sunod-sunod na bagyo. Magulat si EJ Lazaro. Tinatayang aabot sa 22 national road sections ang pansamantalang isinara sa trapiko habang may 39 pa ang may limitadong akses sa ngayon dulot yan ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon yan sa pinakahuling ulat na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga isinara ay 5 kalsada sa Cordillera, 11 sa Region 1, 4 sa Region 3 at 2 sa Region 4A. Ilan sa mga ituturong dahilan ay ang pagbagsak ng puno at kable ng kuryente, pagguho ng lupa, pagbaha at pinsala sa mga tulay. Sa Benguet, apektado ang Benguet Nueva Vizcaya Road at ilang bahagi ng Quezon Road. Sa Ilocos at La Union, hindi madaanan ng Tagudin Cervantes Road at ilang bahagi ng San Fernando. Sa Region 3, sarado ang ilang mga kalsada sa Bulacan, Pampanga at Tarlac. Samantala sa Batangas, isinara naman ang Diokno Highway at Talisay Laurel Agoncillo Road. Samantala, 39 na kalsada mula Car hanggang sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula ang may limitadong galaw, bunsod ang pagguho ng lupa, pagbaha at mga precautionary measures. Patuloy naman ang clearing operations ng DPWH at mga lokal na pamahalaan upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko. Pinapayuhan ng publiko na iwasan muna ang mga apektadong ruta at sumunod sa mga abiso para sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dahil sa habagat at serya ng bagyo, mahigit kalahating milyong consumer ng Luzon-based electric cooperative ang apektado ng malawakang power failure. Ang ulat mula kay Ray Ferrer. Mahigit kalahating milyong consumer ng Luzon-based electric cooperatives ang apektado ng malawakang power failure dahil sa epekto ng bagyong Emong, tropical cyclones Dante at Krising, gayon din ng southwest monsoon rains. Sa ulat ng National Electrification Administration, Disaster Risk Reduction and Management Department, patuloy pang sinusubaybayan ang mga development sa 52 EC mula sa 33 probinsya sa 8 rehiyon sa buong bansa dahil sa weather disturbances. Nanatiling walang kuryente ang Luelco sa La Union at Panelco 1 sa Pangasinan hanggang kahapon ng hapon. Ang mga pangunahing sanhi ay iniuugnay sa transmission issues, mga nasirang distribution lines at mga pagbaha. 13 EC ang nakakaranas din ng interruptions kabilang ang Abreco, Batilik 1 at 2, Benico, Senpelco, Isico, Mopreco, Omeco, Ormeco, Pelco 2, Chelco, Sameco 1 at Sameco 2. Kaugnay ito umabot na sa 4,076,426 na piso ang pinsala sa EC Power Infrastructure hanggang kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga mangingisda sa Bataan na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na sama ng panahon. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng family food packs sa 1,200 mangingisda sa Urani. Sinisiguro ng kalihim na walang pamilya na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad ang magugutom alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Bataan Governor Jose Enrique Garcia at Orani Congressman Antonino Roman III sa napapanahong tulong ng DSWD para sa kanilang mamamayan. Bukod dito, pinagkalooban din ng family food packs ng DSWD ang mga mangingisda sa Orayon, Bataan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na walang Pilipinong casualty ng tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Kasunod ito ng sumiklab na labanan ng sundalong Cambodian at Thai sa border ng dalawang bansa nitong Huwebes. Walang Pilipinong nadamay sa gulo, although di alam natin may mga namatay na civilian doon, no? Umaasa naman ang Pilipinas bilang kasapi ng ASEAN na matapos na ang alitan ng dalawang bansa. ASEAN countries naman tayo, na matapos na yung alitan nila uli at bumalik sa pag-uusap na lang. Nanawagan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga kababayang Pilipino na huwag na munang bumiyahe sa Thailand. Marami pa rin kasi ayon kay De Vega ang mga Pinoy na gustong mag-abroad na nabibiktima ng scam dahil sa pangakong trabaho ngunit sa Myanmar at Cambodia sila dinadala. Para sa mga mayroong kamag-anak sa dalawang bansa na nababahala sa kalagayan ng kanilang mahal sa buhay, hinikayat ni De Vega na makipag-ugnayan ang mga ito sa mga sumusunod na hotline. Para sa Philippine Embassy in Bangkok, Thailand, +66 81 989 7116 at para naman sa Philippine Embassy in Cambodia +855 98 888 771. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kampanya sa responsableng panonood inilunsad ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. May report si Mary Rose Rosero. Inilunsad ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang responsableng panonood campaign para turuan ang mga magulang, kaguruan at kabataan sa ligtas na panonood sa kahit na anong media platform. Tiniguro ni Lala Soto Antonio ang chair at CEO ng MTRCB na laging nakaantabay ang ahensya sa bawat pamilyang Pilipino tungo sa responsableng panonood sa bagong Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. The board try our very best to preserve the Filipino family values and culture, no? And sa palagay ko, ito ay napakahalaga na maintindihan ng kabataan sa panahon ngayon dahil sa lahat ng klaseng platforms that they are exposed to, at least mayroong regulatory body na nagmamalasakit sa kanila dahil alam namin na makakatulong kami sa preservation of Filipino family values and culture. And kahit papano, meron pa rin tumitingin sa kanila. Kahit ang ating mga magulang ay pareho nang nagtatrabaho ngayon, di ba, sa panahon ngayon yung mga... Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link.
Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. 2 toneladang isdang balaga o siganid handa ng bayan ng Bugay sa kanilang Malaga at Guraman Festival ngayong taon. Si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw sa report. Iga i 2,000 na kilos na balaga ineluto na ilina Bugay para may pakanta bisitas ira tapang iselebrada ta Malaga ang Guraman Festival da Sangaw nga Daguna. Yaw e partes laman. Naka 24 na tonelada o 44,000 kilos na apit na malaga na mangisesera ira ta lugar. Nakaginibigay Mayor Licerio Antiporda III nga irason nung nga ta isap sa labrada imalaga ang Guraman Festival ay tapeno may pasingan iprodukto ira na taga-Bugay tapeno makakalat to suporta magkafut ng gobyerno gita ng kawagan ira na minamesira ira gita ng cold storage facilities, hatchery, technology, warehouse, processing facility at kakaruan paga nga mapatulot ang produksyon data Bugay. Base ta dato sa before, ibugay. Ikata na nga ta produksyon na malaga ang Guraman ta entero riondos. Yaton ta iyawa daga pa inekaganga nga suporta na kawagan na fisher folk iratari. Imalaga ang Guraman Festival no Bugay ay taday laman ta apa na festival isa sa labra na idi na balin nga na Ibaybay Festival to Pebrero, Ilechon ang Pinakpet Festival to Mayo, Hulyo Imalaga ang Guraman Festival, ang Rason Oktubre gaba, i-Crabs Festival. Nagafutaw syudad na Tugigaraw sa Kansidi na Tugdaw Villacampa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 100 pamilya sa Benguet lumikas sa kasagsagan ng bagyong Emong. Governor Melchor Diclas ipinagutos ang assessment sa pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Dumanon iti sa gasot 42 a pamilya abuklen ti agarop 5 gasot nga individual tinaapektaran iti panagduprak ti bagyo nga Emong ken habagat iti probinsya ti Benguet. 80 datos ti Benguet Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kaduan kadagiti na apektaran ket gapo iti landslide anang dadael kadagiti pagtaenganda sa nga 10 ket 3 ti totally damaged bayat a 20 ket 2 ti partially damaged a pagtaengan. Adamet ti 6 a nasugatan bayat a maysa ti mapukpukaw gapo iti pannakagabor ti pagtaengan na. Ti munisipyo ti Itugon ti kaduan tinaapektaran a pamilya gapo iti panaggiday ti maysa a Cavite no sa dino 36 a pamilya tinaapektaran. Dagusmat a nagtignay dagiti social municipal welfare office anang ipaay iti food packs para kadagiti biktima ti kalamidad. Kabayatan na inbilin ni Governor Melchor Diclas ti panang-assess iti danyos ti infrastruktura ken agrikultura ken dagos daytoy nga iturong iti opisina na para iti umno nga aksyon. Manipo ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Healthy lifestyle panawagan ng SP Chairman on Health and Sanitation sa Nutrition Month Celebration. Si Renzi Rowaki ng RP tabuk sa balita. Surutan tayo iti healthy lifestyle, baban iti panang idasar kadagiti na sustansya at haraon iti pagtaengan. Dahiti iti karit kaninyo na unay ni SP Chairman on Health and Sanitation Attorney Ivan Yannick Bagayaw.
Kunana nga aggregate uneg iti pamilya iti panang provide iti na sustansya taron tapno magunod iti healthy community. Saan na parikot kunana iti nasustansya taraon no lakit dinagagat nga agmula ken agtaraken. Dinakamat na pa nga no adda iti food production iti pagtaengan, maituloy rata iti school ken barangay gardening tapno adu iti paggapuan iti nasustansya taraon. May palagip nga iti reto nga lawas na celebraran iti Tabuk City Nutrition Month sa Jai People's Gymnasium. Babaan iti naduma-duma nga pa-contest nga indaulwan iti City Health Services Office iti LGU Tabuk. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin, agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga makabagong teknolohiya, malaking tulong sa 5-minute response time ng PNP sa Catanduanes. Si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita. Kumapartay kan pagmamantinir kan katuninongan, kaayusan asin seguridad kan publiko sa probinsya, pig-share to kan Catanduanes Police Provincial Office na magiging epektibo ang sa indang 5-minute response sa mga emerhensya o anumang insidente. Ini sa tabang kan mga makabagong teknolohiya na pigagamit ngunyan kan kapulisan. Sigun sa CAT-PPO, kada pulis na nakadeploy sa manlain-lain na parte kan urban areas ang may pigagamit na application kung saan mas marikas nindang masasagap ang impormasyon asin tulos man na makakaresponde. Sa ginibong Provincial Peace and Order Council meeting sa sangguniang panlalawigan, bigtalakay ni Police Colonel Elmer Sereno, Provincial Director kan CAT-PPO, ang mga importanteng lakdang na pigigibo kan PNP katakod kan paggamit kan nasambitan ng mga makabagong teknolohiya. Bigtawan doon man kaini ang positibong epekto kan mga pagbabagong ini sa kakayahan kan pulisya na tulos makatugon sa mga emerhensya, alinsunod sa direktiba kan Chief PNP na magkaigwan in 5-minute response time para sa mas marikas asin epesyenteng serbisyo sa publiko. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Visayas Disaster Resource Center nagpadala ng karagdagang family food packs para sa nasalanta na bagyo at hanging habagat. Ang detalye mula kay Jessa Agua Ilana ng RP Cebu. Padayon ang pag-abag sa pasilidad sa DSWD aron dili maputol ang pagtabang sa gobyerno ngadto sa mga naigo sa bagyo ug mas gipakusog nga hanging habagat. Ang Visayas Disaster Resource Center nga nahimutang sa dakbayan sa Mandawi nagpadala og dugang 33 ka truckload sa family food packs. Mukabat kini sa 55,800 kakahon nga gitagana alang sa mga banay nga anaa sa evacuation center human gibaha og nabiktima sa pagdahili sa yuta. Lakip na usab niini ang napo ka truck gikan sa World Food Program isip pagresponde usab sa maong pundok sa mga biktima sa bagyong Krising, Dante ug Emong ingon man sa hanging habagat. Mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ang mihulagway sa VDRC isip importanteng disaster relief hub nga dili lamang makatabang sa Kabisayan apan sa tibuok nasod. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tulong sa mga naapektuhan pamilya na habagat sa Western Visayas at Negros Occidental patuloy na dumadagsa. 72 million pesos sa halaga ng tulong na ipaabot ng DSWD Field Office 6, mga LGU at NGO. Magulat si Marian Grace Ereñeta ng RP Iloilo. Padayon ang paghatag sang bulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang Southwest Monsoon ukon habagat nga gimpabaskog sa mga bagyo Krising, Dante kag Emong sa Western Visayas lakip sa Negros Occidental. Ginapangunahan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang paghatag sang bulig kaupod ang mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organizations. Sa karon naglabot na sa masobra 72 million pesos ang kabug-usan nga bulig nga ginpanghatag sa mga apektado nga pamilya sa Western Visayas kag Negros Occidental. Sa nasambit nga kandidat, masobra sa 57 million pesos diri ang halin sa DSWD6. Lakip sa ginpanagtag sang regional office amo ang masobra sa 88,000 ka mga family food packs balor 56 milyones pesos
kag masobra sa 300 ka non-food items nga balor masobra sa 590,000 pesos. Naglabot na sa masobrang 143,000 ka mga pamilya gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental kag mga syudad sang Iloilo kag Bacolod ang naapektuhan sang habagat. Sa karon may 383 pa ka pamilya ang nagapabilin sa mga evacuation center kag may masobra sa 600 naman ka pamilya ang temporaryo nga nagatiner sa ilang mga himata o kun kakilala. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Department of the Interior and Local Government o DILG nakiisa sa paglunsad ng Community Assisted Safety and Security Network sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Magbabalita si Bless Eboya ng RP Zamboanga. Opisyal nga may apilang Department of the Interior and Local Government o DILG sa paglansad sa Community Assisted Safety and Security Network o CASSN ni adto sa Zamboanga, Sibugay Provincial Police Office. Ang maong kalihukan gitumong aron paligunon ang kooperasyon tali sa komunidad ug mga otoridad sa kapulisan labi na sa aspeto sa seguridad ug kalinaw. Nagpadayag og hugot nga suporta ang DILG sa maong programa nga maghatag og dakong katabang sa pagpakusog sa crime prevention ug emergency response sa probinsya. Ang CASSN usa ka inobatibong programa nga nagtubong sa paglambo sa intelligence gathering ug information sharing tali sa katawhan ug kapulisan. Gilauman nga kini makatabang sa pagsulbad sa pagpugong sa krimen ug pagpadali sa responde sa mga insidente. Ang paglansad sa CASSN usa ka dakong lakang paingon sa mas luwas ug malinawon nga Zamboanga, Sibugay. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Awareness seminar tungkol sa PD 1083 isinagawa ng National Commission on Muslim Filipinos sa probinsya ng Sulu. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Mumpaat na paunin awareness seminar tungod sa PD 1083 at Code of Muslim Personal Laws and Other Laws Affecting Muslim Filipinos hasuma sa Sulu Area Coordinating Center hapag-uhanan sa National Commission on Muslim Filipinos at NCMF, Bureau of Muslim Cultural Affairs, Sharia Training and Education Division hapag-kainako ni sa NCMF Sulu, Iban Sulu Provincial Government. Habay tay Regional Director Neritan, NCMF Region 9B, ukabi ni Parakatan amin mabaya tumaod, salta mapalawmpa impamaham nila tungod sara amuin sumambag hajinis laki sintiap-tiap Muslim amon tumup ha pangahakari nila. Lamod dunhay niin tungod na pagtiaon na pag-abutasin doa magtiaon hakahalan sin family ban sin inheritance. Kikilasin PD 1083 in kapatod si mga Muslim amuin urulun in saraha urul sin akaman nila ha jinis mga parkala. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig ba ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas? Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan at balitang showbiz mula kay Steph Vicente. Sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na
naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang Hulyo at 31 ang deadline sa pagsusumite ng tax returns, pagbabayad ng buwis at pagsumite ng mga kinakailangang dokumento sa mga lugar na naapektuhan ng mga tropical cyclone na Krising, Dante at Emong maging ng hanging habagat. Sa isang pahayag, sinabi ng BIR na sakop nito ang mga taxpayers sa Kalakhang, Maynila at sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at Cagayan na kamakailan lamang ay naapektuhan ng sama ng panahon. Sinabi ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na naiintindihan nila ang mga balakid na kaakibat ng sama ng panahon at pinalawig nila ang deadline hanggang sa katapusan ng buwan. Sakop din ng extension ang mga taxpayer sa Cagayan, Nueva Vizcaya, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Para gumaan ang pasanin na dulot ng mga nagdaang sama ng panahon, lahat ng taxpayer at tauhan ng BIR na sakop ng apektadong revenue district offices at authorized agent banks ay binigyan ng oras para sumunod sa kanilang obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Kapag holiday o non-working day ang panibagong deadline, ang susunod na working day ay ang ikukonsiderang due date. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ibinunyag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nakapagrehistro ng 215 bilyong pisong gross revenue ang Pilipinas sa gaming industry nitong unang kalahati ng taon. Sinabi ni PAGCOR Chairperson at Chief Executive Officer Alejandro Tenco na ang mga licensed casinos na sakop ng sinasabing Integrated Resorts o IR sa buong bansa ay lumikha ng 93.36 bilyong piso mula sa kabuuang gross gaming revenues o GGR.
Mula dito, 16 na bilyong piso ang ipinasa sa PAGCOR bilang license fees na pinopondohan ang mga social program at economic initiative ng gobyerno. Ang IR ay mga multi-use properties na kinabibilangan ng hotel, retail, dining at recreation facilities kasama ang mga kasino na lisensyado ng PAGCOR. Bukod sa paglilikha ng kita para sa gobyerno, sinabi ni Tenko na ang mga IR ay importanteng bahagi ng paglalagay sa Pilipinas bilang isang competitive na tourism destination. Ayon naman kay PAGCOR Assistant Vice President Maria Vina Claudette Oca, makukumpleto ang iba pang IR projects sa loob ng 5 taon sa Kalakhang, Maynila, Clark, Cebu at Boracay. Sinabi naman ni Kevin Tan, President at Chief Executive Officer ng Alliance Global Group, ang intensyon ng Mega World Corporation na mamuhunan ng halos $2 bilyon sa pagpapalawig ng kanilang mga integrated resort kung saan 2 ang ginagawa na sa Boracay at Cebu. Katuwang ng pagpapalakas ng industriya, sisiguruhin ng PAGCOR na ang gaming sa bansa ay magiging ethical, transparent at responsable. Una nang tinanggal ang mga gambling ad sa mga lugar na mayroong menor de edad at tinanggal din ang mga primetime TV gaming ads mula 5:30 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahan na magkakaroon muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong darating na linggo, subalit nakikita na bababa ang presyo ng gasolina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro, habang ang gasolina ay matatapyasan ng 10 centavos hanggang 30 centavos kada litro. Sinabi ni Bellas na ang paggalaw ng presyo ng langis ngayong linggo ay dahil sa pag-aalala sa paghigpit sa supply kasunod ng panibagong sanksyon ng European Union sa Russia at ang anunsyo ng Estados Unidos na ikukonsidera nilang isanksyon ang langis ng Russia para matapos na ang gyera nila sa Ukraine. Subalit binigyang din ni Bellas na humina ang mga dahilan na ito dahil sa inaasahan na ang mga panibagong sanksyon na walang gaanong epekto sa supply. Sa inaasahang pagtaas ng presyo ng diesel, sinabi ni Bellas na nananatili itong suportado ng mahigpit na pangangailangan sa rehiyon at sa demanda nito. Samantala, ang pagtaya sa presyo ng gasolina ay apektado dahil sa pagtaas ng inventory sa mga trading hub at senyales ng pagbaba sa demanda nito. Ang pinal na anunsyo ng mga presyo ng langis ay inaasahang ilalabas ngayong Lunes at ipapatupad sa Martes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, atin na pong masusubaybayan ang ating segmentong Balitang Sports makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na?
Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po tayo sa ating segmentong Balitang Sports. Inaasahan na makakaharap ng defending champion Team Asia ang malalakas na kalaban sa itinakdang Reyes Cup na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium mula October 16 hanggang October 19. Makakatapat ng Team Asia ang Team Rest of the World na kinabibilangan ng magagaling na billiard players mula Europa, Americas, Oceania at iba pa sa taunang 9-ball pool tournament na pinangalanan kay Filipino pool icon Efren Bata Reyes. Matutunghayan muli ang Team Asia na kinabibilangan ng top 3 Asian players sa World 9-Ball Tour rankings kasama ang 2 wildcards. Sa isang pahayag, sinabi ng The Magician na handa na ang Team Asia na depensahan ang kanilang titulo kaya't dapat handa na rin ang Team Rest of the World dahil hindi nila papakawalan ang titulo. Umaasa naman si Scottish professional player Jason Shaw, isang World Pool Association World Black Ball Champion na makuha sa listahan ng mga player sa rest of the world. Sinabi ng 7-time Mosconi Cup champion na kapag tinawagan siya para maglaro para sa Team Rest of the World, gagawin niya lahat ng kanyang mga kaya at balak niyang manalo. Sa unang pagkakataon, mga elite player mula sa buong mundo ang magsasama-sama sa isang bandila para tanggalan ng corona ang Team Asia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nakatakdang magpulong ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF para plansyahin ang natitirang mga alalahanin patungkol sa pag-host ng bansa sa parating na 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Wala nang 2 buwan ang torneo at ilan sa mga issue na kailangang bigyan ng pansin ay ang transportasyon at trapiko lalong-lalo na't gaganapin ang mga laro sa Mall of Asia Arena sa Pasay at sa Araneta Coliseum sa Cubao. Sinabi ni PNVF President Ramon Tatsuzara na nakikipag-ugnayan na sila sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at kay Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon. Sinabi ni Suzara na tumatayo ding chief implementer noong hinos ng bansa ang 2023 FIBA World Cup ng pagpupulong na pangunahan ni Philippine Sports Commissioner o PSC Chairperson Pato Gregorio ay nakatakda na para pag-usapan ang mga paraan para maging maayos ang lahat pagsapit ng torneo. Ayon kay Suzara, mayroon nang nakatakdang pagpupulong sa susunod na linggo kay PSC Chair Gregorio dahil siya na rin ang tumatayong chair ng Interagency Task Force. Magkakaroon din ng final meeting ani Suzara kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa airport, transportation at sana makuha din nila ang suporta mula sa Philippine National Police o PNP para magkaroon ng motorcycle escorts para hindi malate ang mga kalahok. Noong 2023 World Cup, nagpatupad ang MMDA ng stop-and-go schemes pati na rin ang mga truck ban sa mga susing lugar para mapagaan ang mga alalahanin. Ipinunto naman ni Suzara na maghahanap sila ng mga posibleng paraan bago ang torneo na tatakbo mula September 12 hanggang September 25 dahil inaasahan nila na madaming manonood mula sa bansa at pati na rin sa ibang bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Balitang Sports, dumiretso ang PLDT sa kanilang ika-4 na sunod-sunod na panalo sa 2025 Premier Volleyball League o PVL on Tour pagkaraang madaling dinispatcha ang Knicks led
25-11, 25-17, 25-17 sa larong ginanap sa USJR Coliseum sa Cebu City nitong Sabado. Nagpakitang gilas si Kisha Bedonia kung saan nakapagtala ito ng team high na 15 puntos galing sa 10 attacks, 3 blocks at 2 service aces kasama pa ang 5 excellent receptions habang nagpakawala si Majoy Baron ng 13 markers kung saan napaganda ng high-speed hitters ang kanilang record sa 4-0 sa Pool A. Subalit mas importante ang pagkuha ng PLDT ng isang pwesto sa quarterfinals at nakuha naman ng Chameleons ang kanilang unang talo sa 3-1 record. Nag-ambag naman si birthday girl Kim Kiana D at Mika Reyes ng 9 puntos bawat isa habang nagdagdag si Jovi Prado ng 7 markers at 5 excellent receptions. Sa isa pang laban, humataw ng husto ang Farm Fresh sa ikatlong set para makumpleto ang 27-25, 25-17, 25-18 na panalo kontra Galleries Tower para gumanda ang record ng Foxy sa 3-1 sa Pool A habang wala pa ring panalo ang High Risers sa 0-4. Pinangunahan ni Trisha Tubu ang opensa sa nalikom nitong 14 na puntos habang nag-ambag si Jolina De La Cruz ng 11 markers na mayroong 4 na service aces para kunin ng Farm Fresh ang ikatlong magkakasunod na panalo at tumablas sa next lead sa ikalawang pwesto sa team standings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Sports. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, atin na pong masusubaybayan ang segmentong Balitang Artista makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman po ang ating segmentong Balitang Artista. Dinipensahan ni Heart Evangelista ang kapwa kapuso actress na si Marian Rivera laban sa isang netizen na pinagkukumpara sila. Sa TikTok kasi noong Miyerkules, nag-upload si Heart ng mga litrato niya kasama ang mga kaibigang sina Ann Curtis at Solen Yusaf. Kuha ang mga larawan sa store opening ng isang French luxury brand na dinaluhan nilang tatlo. Sa comment section ng post ni Heart ay may isang netizen na ikinumpara si Marian sa tatlo. Halatang napasaringan o pinasaringan ng basher si Marian. Komento nito, quote and quote, ganito ang class Marian sa kilo, sa salita at sa pag-uugali. Napansin ito ni Heart kaya sinagot niya ang basher. Ayon kay Heart, si Marian ay may sariling personalidad at kakayahan kaya hindi raw tamang ikinukumpara ito sa iba. Sabi nga ni Heart, publish as is, quote and unquote, wag ganon. Marian is a woman of her own. Dahil sa pagtatanggol ni Heart kay Marian, maraming netizens ang natuwa sa anilay ganap ng pag-aayos ng dalawa. Sabi ng isang fan ni Marian, quote and unquote, thank you Queen Hearty for defending Marian. Komento pa ng isa, a true queen empowers other women, slay Miss Heart. Sad pa ng isa, bati na sila, nakakatuwa. Dagdag naman ng isa pang netizen, ganito dapat para maiwasan yung criticism, hindi yung nilalike pa yung comments na masama sa kapwa babae. Lagpas isang dekada nang nakalilipas mula nang magkaroon ng alitan ang kapuso stars sa sina Marian at Heart sa set ng pelikulang pinagsamahan nila ang Temptation Island noong taong 2011. Nagsimula ito sa ilang alingasngas noon sa ex na dating Twitter at blind item. Pero pinabulaanan ito ni Heart sa kanyang tweet noong June 11,
2011. Sabi nga ni Hart noon, quote and quote, "Let's not make a big fuss. Marian and I are okay. Showbiz is showbiz, so Hart World, wag na tayo mag-away-away." Ngunit kinumpirma ng isang report na may alitan nga sa pagitan ni Marian at Hart kung saan merong nangyaring insidente sa airport dito sa Kamaynilaan noong June 13, 2011 kung saan sangkot pa nga ang ina ni Hart na si Cecil Ong Paco. Galing daw sina Hart at Marian kasama ang iba pang cast at crew ng Temptation Island sa Paway, Ilocos Norte kung saan kinunan ang mga natitirang eksena ng kanilang pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tuluyan ng tinuldukan ni Elise Hoson at Makoy De Leon ang kanilang relasyon. Sa Instagram, isang joint statement ang inilabas ng dalawang kapamilya stars upang i-anunsyo ang kanilang desisyon. Sa kanyang post sa Instagram, sinabi ni Elise na pangarap niya noon pa ang magkaroon ng sariling pamilya. At sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Makoy, kinapitan niya ang kanyang pangarap na iyon. Sabi nga ni Elise, quote and quote, "My biggest dream in life has always been to build a family I could call mine. A home that dream shaped me, it grounded me. And for all the beautiful 5 years that we were together, I held on to that dream and everything I had. I kept that promise to love, to fight, to stay. That promise was what kept me going." Sinubukan daw nilang dalawa ni Makoy na matupad ito sa abot ng kanilang makakaya, pero panahon na raw upang pakawalan ang naturang pangarap. Ayun nga. At sabi nga nila, ibinahagi raw ng dalawa ng couple na ito, ex-couple na pala, sa publiko ang desisyong wakasan na ang kanilang relasyon upang mabigyan sila ng panahong makapag-heal mula sa sugat na nilikha ng kanilang breakup. Hindi na raw kailangan ng speculations at haka-haka tungkol sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ang hiling daw ni Makoy at Elise ay respeto at pag-unawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating mga segmento para sa araw na ito. Ito po si Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Leo Magpayo sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.